mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at tayo po ay mag-umpisa sa panalangin. Ang sabi ng salita ng Diyos mula sa Panaghoy chapter 3 verse 22-23, dahil ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan, kaya hindi tayo tuluyang nalipon. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos at aming Amang nasa langit, maraming salamat po sa kaloob mong bagong umaga na puspos ng pagpapala. Tunay kami nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig at habag at katapatan. Amang banal, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Linisin mo nga po ang aming puso at isipan upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Naway ang aming pagsamba ay maging kalugod-lugod sa iyo at ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabanalan. Naway maging karapat-dapat kami sa lahat ng pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin. Naway ang aming mga puso ay patuloy na magpuri sa iyo sapagkat ang iyong pag-ibig sa amin ay walang katapusan. Sa iyo po namin inilalapit ang gawain ngayong umaga at nagpapasalamat po kami sa pagkakataong magtipon para sa aming pagdalo sa lingguhang pagsamba. Hinihiling po namin ang iyong banal na pampatnubay upang kami ay iyong pangunahan. Buksan mo nga po ang aming puso't isipan upang tanggapin ang iyong salita. Turuan mo kami, Lord, na sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Punuin mo nga po ang aming sambahan ng iyong presensya at ipagkaloob ang kapayapaan sa aming kalagitnaan. Gabayan mo ang aming senior pastor na si Pastor Dante na magbabahagi ng iyong mensahe ng may kaliwanagan at pag-ibig at tulungan mo kami upang isabuhay ang katotohanan aming maririnig. Pagpalain mo ang lahat ng bahagi ng iyong dakilang gawain ngayong umaga. Ang mga mananalangin, ang mga aawit, tutugtog ang aming mga ushers, finance, multimedia at technical team. Naway ang oras na ito ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Pagpalain mo rin ang aming Sunday School, ang mga guro na magtuturo sa mga bata at bigyan mo sila ng makadiyos na karunungan. Gayon din ang mga bata habang nakikinig sa iyong salita. Naway ikaw ang bumabay sa kanila at magbigay ng kasiglahan sa ministry na iyong ipinagkatiwala sa kanila upang magdala ng higit pang kaluwalhatian para sa iyong kapurihan at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Yeshua. Amen. Ikaw aming Diyos, tunay na dakila. Ikaw ay mapagmahal. Pag-ibig mo'y tapat at wagas. Hallelujah. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparihim ang
mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kapulihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipaligid ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magkilala ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Ating pong ipanalangin ang ating bansa. Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos naming nasa langit. Yahweh ang ngalan mo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. May lalang ng bawat bagay dito sa mundo. Diyos na nagpapala, Diyos na nagpaparusam sa mali naming mga gawa. Diyos na makatarungan, Diyos ng kaayusan. Pinupuri at sinasamba ka po namin sa aming kalagitnaan. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa iyo. Patawarin mo po kami at kaawaan. Muli mo po kaming yakapin upang madama namin ang pag-ibig mo. Salamat po, Ama, at kami po ay iyo ng pinatawad. Ama, itinataas po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Sinabi mo po sa Kronika, pangalawang Kronika, Kabanata 7, talatang 14 hanggang 15. Sinabi mo po, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, hahanapin ko at tatalikdan ang kanyang mga kasalanan. Diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko ang kanilang lupain, sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Diringin ko nga ang kanilang dalangin, gagawin dito ngayon at magpakailanman. Ama, sa lahat ng bansa, ikaw ang nagtalaga at nag-aalis ng mga pinuno. Ama, itinataas po namin ngayon ang aming bansang Pilipinas. Itinataas po namin sa inyo ang aming mga lider sa ehekutibo, simula sa aming Pangulong Marcos
at ang aming pangalawang Pangulo, Sara Duterte, ng lahat ng mga gabinete sa bawat sangay ng gobyerno nito. Hipuin mo po ang bawat puso nila na magpapakumbaba, hanapin po ang iyong muka at ipamuhay ang iyong mga salita. Magkaroon po sila ng iisang paggawa at pagkilos upang madamanin namin na may gobyerno palang nangangalaga sa amin, na may malasakit sa bawat isa, hindi para lang sa ilan at makapangyarihang gobyerno na nagtataguyod sa bawat pamumuhay ng mamayan. Dalangin din po namin na magkaisa po sila sa bawat desisyon nilang gagawin at ipatutupad para sa lahat ng mamayan ng Pilipinas. Ama, ganun din ang aming legislative body, O Lord God. Ama, nakikita mo po ang kaguluhan at bangayan ng mga politiko. Ama, alisin mo po ang kulay politika sa kanila. Maging iisang kulay lang po sila. At ito po ang kulay mo, Panginoon. Kulay mong mahabagin, matulungin, at di mapag-imbot, may puso sa paggawa ng batas, may talino at hindi sakim sa pwesto. Ama, kayo po ang maglagay sa kanila at kaya mo po rin silang alisin at pagbayarin sa mga maling ginagawa nila, Ama. Kayo lamang po ang nakakita ng kanilang mga puso. Alam mo po ang kanilang damdamin kung sila'y totoo o hindi. Batid mo po ang bawat katauhan po nila. Ganun din po, Ama, idinadalangin po namin sila sa iyo. Lamang po ang tanging ang aming panalangin lamang po ang tanging naming magagawa na kayo na po ang bahala sa kanila, Ama. Ganun din po ang aming judicial system, itinataas din po namin sa inyo. Ama, mga huwes at abogado na silang lumilitis sa bawat kaso, bigyan mo po sila ng karunungan mula sa iyo upang ang bawat paghatol at desisyon na kanilang gagawin ay tama at naaayon sa batas. Itama mo po ang kanilang mga puso't isipan para sa katiwasayang ng aming bansa at ng bawat mamayan. Ang lahat po ng aming panalangin ay ngayon pa lamang ay ipinagpapasalamat na po namin ito sa iyo. Seal it with your precious blood, O Lord, in the name of the Father, and then of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sulit ang iba ay dumating.
hindi kailan. Manalangin po tayo para sa ating simbahan. Diyos amang nasa langit, Ikaw Ama ang may likha ng lahat. Sa iyo nagmula ang lahat. Purihin at sabihin ang ngalan mo. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin at tinanggap mo kami bilang iyong mga anak. At bilang iyong mga anak, kami ay bahagi ng isang katawan na ang aming Panginoong Hesus ang ulo at kami naman ang mga bahagi. Sa 1 Peter 2:9, sinabi mo po, kami ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hanga ang mong ginawa. Ikaw po ang tumawag sa amin mula sa kadiliman patungo sa iyong kahanga-hangang kaliwanagan. Sa Hebreo 10:24-25, sinabi mo, Ama, sikapin namin. Nagisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. At huwag namin kaligtaan ang pagdalo sa aming pagtitipon. Sa halip, palakasin ang loob ng bawat isa. Inuutos mo na kami ay magmahalan, gumawa ng mabuti, paglingkuran ng aming kapwa at magpatawad sa isa't isa. Sinabi mo na ikaw ay sa aming sambahin, mamuhay tulad ng kay Kristo. Ama, batid mo po ang nangyayari sa aming paligid ngayon, ang kaguluhan, kalituhan, kawalan ng pagkakaisa. Ang mga ito ay nakakaapekto sa iyong simbahan, sa iyong iglesia, sa iyong mga anak. Alam namin na hindi ka masaya sa iyong nakikita. Patawad po, Ama. Nagpapakumbaba kaming humihingi ng iyong patnubay. Gabayan mo ang bawat miyembro ng iyong iglesia, ang bawat mananampalataya, hindi lamang ng COG Bacoor, kundi ang lahat ng iyong anak sa bayang ito. We ask that your wisdom and righteousness be upon us to guide us, your church. Paglinawin mo ang aming mga mata, ang aming mga puso at isip upang makita namin ang iyong kalooban at hindi lamang magtiwala sa aming mga sariling kaalaman o kakayanan. As one body in Christ, we should emulate Christ's love, live like Christ, steer our hearts toward forgiveness and not judgment, toward understanding and not mockery, praying for each other, praying for peace, for unity, and praying for wisdom and righteousness instead of cursing. Ama, tinawag mo kami bilang maging anak mo at maging kabahagi ng iisang katawan. Pag-isahin mo nga po kami iyong simbahan. Pagkalooban mo po kami ng spiritual discernment, maging sensitibo sa pag-aalala, pagpapaalala ng banal na espiritu. Gabayan sa bawat salitang mamumutawi sa aming mga labi, sa bawat desisyon, aksyon, ayon sa iyong salita. Tulungan mo po kami na hindi namin magamit ang iyong pangalan in vain. Sa bawat desisyon, hindi manangan sa sariling kakayahan, kundi patuloy na hanapin, O Diyos, ang iyong katuwiran at magtiwala sa iyo lamang. Bigyan mo kami ng linaw na pag-iisip, kapayapaan sa aming puso at ilayo mo po kami sa kasinungalingan ng kaaway. Panginoong Diyos, amang nasa langit, maghari ka pong tunay sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kaputihan mo, ako'y naririto upang makuri sa
di kita bibiruin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiruin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Kay buti mo. Salamat po sa ating praise and worship. Hindi ko naman po inagawa na papel si Pastor Dante. Thank you po. Okay? So, ito po, bakit po ako nakatayo sa inyo sa oras na ito? Ito po ay para sa ating administrative report on the progress of the church building improvement project. Okay? So, ulitin ko po, magandang umaga sa inyong lahat. Medyo hirap po ako magtagalog yung pag nagko-compose, kaya unauwain po natin ng medyo mag-contemplate tayo, ha? Dadahan-dahanin ko naman po. It says here, Beloved brethren, this morning, in behalf of the leadership of this church, we would like to share a testimony of Yahweh's faithfulness to each and every one of us as a family of COG Bacoor, and to present an important appeal concerning the ongoing work in our church building. And let me share with you the background why we have this project. First, we want to give all the glory to Yahweh for His unfailing provision. When our church recognized the need to install an elevator lift to make our building more accessible to our elderly members, persons with disabilities, and those with mobility challenges. I would not like to say difficulties, challenges, because hindi pa naman po tayo talagang medyo lang. The financial costs seem far beyond what we could accomplish. Yet, we place our trust in God's promises and continue to seek Him in prayer. In His perfect timing, the Lord moved the hearts of His faithful servants and graciously provided the resources needed. That's why we have already the lift elevator. Once seemed impossible has become a living testimony of His faithfulness. Today, the elevator lift is fully operational, serving our church family members and allowing more people to worship comfortably and safely. It stands as a lasting reminder that God is our provider, and through His abundant grace, our church is able to welcome and serve His people with greater love and accessibility. We are now counting the days as we approach the completion of the final piece of His project, the finishing of the elevator's structure facade. With grateful hearts, we remain confident that the same God who began this good work will continue to provide everything needed until it is fully completed. To God alone be the glory, honor, and praise for His faithfulness that endures forever.
It is in Philippians 4:19 that we stand for this promise. And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. And through a deep study of God's Word through Pastor Dante, he was convicted by the Word through the Holy Spirit that the Lord's sanctuary, the place where His people gather to worship and honor His holy name, should be improved to better serve His people and bring greater glory to His name. Moved by this conviction, Pastor Dante submitted the church improvement project proposal to the administration office on March 16, 2026. And after receiving the proposal, the administration waited upon the Lord for His perfect timing before presenting it to the finance department. And during that season, we devoted ourselves to prayer, seeking God's wisdom, guidance, and direction on how to carry out the project according to His will. That moment, and during that, the moment to decide came during the leaders' orientation on June 12, 2026. Through prayer, unity, and faith, the Lord opened the way for the project to move forward. We believe this was not merely a human decision, but God's appointed time, confirming that He was leading every step of the journey. From that point on, we witnessed Yahweh's faithful way, the provision that He granted, and the guidance that we need, reminding us that when God gives a vision, He also provides the resources and the people to accomplish His people. It is true, we can never outgive God. Whatever we offer to Him with a willing and grateful and joyful heart, it is not in vain, and it will be given, granted to His people. Let our giving be motivated not an obligation, but by a sincere desire to honor Yahweh and bring joy to His heart through our faithful support of His ministry. Every word we speak, every prayer we lift up, and every act of generosity we offer in faith is precious and pleasing to the Lord. And as we faithfully support His work, we trust in His promises, knowing that He delights in those who give cheerfully and wholeheartedly. We believe He will continue to provide for His people and bless us according to His perfect will and purpose. May we remain faithful stewards of all that Yahweh Adonai has entrusted to us, remembering that everything that we have comes from Him, and that all glory belongs to Him alone. No one will get the credit. This reflects the biblical principle expressed in passages such as Luke 6:38, 2 Corinthians 9 verses 6 to 8, and Acts 20:35. If you wish, you just go back to these verses for you to contemplate and ask God to participate in His amazing mission in our church. And while emphasizing that God's blessings are given according to His wisdom and will. As one congregation, united in faith, we have made a commitment before the Lord. This commitment is reflected in a signed agreement by our two pastors and the finance department. Together, we have pledged to pay $25,000 as mentioned already by Pastor Dante last Saturday. And this is payable in 5 years. Time is running too short.
everything we see chaos, may mga disasters, merong mga awayan, and the government in many countries and nations are now not in good condition. So, we are just waiting for the temple to be built, and that's it. No more collection, no more appeal before the congregation because it is finished. We don't know when it will come. And this contribution that we will give, whatever amount that we could share, is a joy, not an obligation for all of us. We believe this commitment is not merely a promise made to one another, but one made before God, who sees every heart and every act of faithfulness. Nothing is hidden from His eyes. With confidence in His unfailing provision, we believe that He who enabled us to give this will be finished until the day that we will pay it in home. As a church family, let us continue to stand together in prayer, faith, and generous support. We trust that the Lord will provide according to His perfect will and timing. Laging nangungusap sa atin ng Panginoon, even in our devotions. Let this commitment be accomplished for the glory of His holy name. So as we work together to fulfill our financial commitment for the church improvement, if you wish, you can go around and check para makita niyo rin naman how it is done, para naman tayo ay pagkalooban din ng Panginoon. Kanina tinuruan tayo ng Panginoon how to be a partaker ng kanyang pag-improve sa kanyang sanctuary. Okay, so at this point in time, let me go to the explanation on how we will do it. During the collection of tithes and offerings, our finance team will continue to follow our regular procedures. So the ushers still will go around to collect our tithes and offerings. The finance members will go around to collect the tithes and offering and put it in the collection bag. At the front, you will see these two boxes, and it has a label na faith in action. For many series of preaching already, lagi yung binabanggit sa atin ng Panginoon through Pastor Dante that faith without action is dead. So let's make this faith in action. Okay? So, ito po ay hindi para sa atin. But of course, physically we can enjoy it. But this, lagi ito ay patuloy nating inaano. Even during the time that we celebrated the Feast of the Lord for 2 years already, binabanggit yan that this one is just a temporary temple or sanctuary of the Lord. Kaya dito natin dinadaos ang ating mga dinadaos na pagpipista para sa ating Panginoon in obedience to His instructions. At the front, you will see two clearly labeled offering boxes designated for the church improvement project. You will not sign any commitment, but every Sunday, it's up to you and the Lord who will provide for you to put whatever the Lord has given you, to share whatever that you can give for the edification of the building and the congregation, for the beautification of the building rather, and for the edification of the congregation. So, hindi po sa pilitan. It is voluntary. But again, we have a commitment to pay. We have a commitment of 25,000 on a monthly basis to pay back doon sa ating manggagawa
na nagkaloob ng tulong na yan, it is zero interest. Wala po yung interest and it costs us 1.5 million. Okay? Every centavo that we spend, it has a corresponding receipt. At iyan po ay nililiquidate at iyan po ay ino-audit ni Ate Lulu Napalan. Siya po ang ating internal auditor. Okay? Sabi ko noong una, nung Sunday, you will get a blue envelope. But unfortunately, hindi pa po dumarating yung in-order na blue envelope. Kaya we have a temporary yellow envelope which is the only color at yan yung size na available doon sa bookstore. Kaya you will use that, we will just use that temporarily. Once na na-deliver na, babalik po tayo doon sa in-announce ni Pastor Dante na blue envelope. Why blue? Kasi yun daw ay color ni Lord. Yan ay color. Nino? Ni Pastor Dante. So the yellow envelope, just for the meantime, is specifically designated for your church improvement project pledge or contribution. We kindly ask that your tithes and regular offerings remain separate from your project pledge. Your tithes and offerings support the church's ongoing ministries and daily operations. Yan-explain din po ni Pastor Dante. Tayo ay gumagasto dito for our electricity, water, at saka yung mga payables pa natin. Kaya ito po ay sine-separate natin. Okay? So, if you wish to submit your yellow envelope, bakit po ganito, tatagalugin ko na, ha? Yan po ay may dalawang finance members dito na mag-a-assist sa atin. During the collection ng tithes and offerings, yung nandiyan po natin na envelope, merong mga ushers na iikot. The usual that we do. Diba? So, ilalagay natin yon. And, dahil ngayon, ito, yung envelope na yellow ay nandito. So, those who are willing to share at mag-contribute for the donation box natin dito for the pledges, kukuha po kayo dyan at i-assist po kayo ng finance, iuhulog po yan dyan. And then, after our worship service, hindi pa kayo decided na kumuha, yung isang box ay kukuhanin na ng finance for safekeeping and for accounting purposes. At yung isang box ay iiwan po doon sa ushers. Ang mangangalaga naman doon ay si Ate Jean at si Ate Derla. Okay? Kaya kung after the service, doon nyo lang na hindi po kayo ng Panginoon na maghulog, kumuha ng yellow envelope at hindi noong time ng collection, kayo po ay pwedeng maghulog doon sa likod na kay Ate Jean at Ate Derla. And then after that, isosooli na yan, ay kukunin na yata yan ng finance natin. Okay? And the final phase, yung buo na, ang construction, ng improvement. Sabi ganyan, the final phase of the church building improvement project is the installation of the church signage. Actually, may feedback sa akin, Ate Lily, kailan ba magkakaroon ng signage? Kasi may nagtatanong, ano po bang building yan? Okay? So, nag-exist tayo without the name of the Lord na nakabandila dyan. But this time, hindi naman natin yung pangalan ng simbahan ng ating itataas. But, ano ang kahalagahan ng signage? It is, sabi ganyan, dedicated para tayo ay magkaroon ng identity as a church. Okay?
magkaroon tayo, hindi na tayo parang hinuhulaan, ano ba yung building na yan. Okay? So, again, thank you for your faithful prayers, generosity, and partnership in the ministry. May Yahweh Adonai continue to bless each cheerful giver as we work together to fulfill this commitment and bring glory to His holy name. And then, at this point in time, we would like to update you on the ongoing church improvement project through a short video presentation. And as we watch, let us reflect on the faithfulness of Yahweh, who has faithfully provided for His church, this church, our church, and continues to complete and to accomplish His work among us. Okay? So, video please. Pakipatay lang po yung ilaw. I've whispered words into the night, not knowing what to say. With hands held up and heart laid bare, I called your holy name. Not every prayer was filled with faith, not every word was strong, but still you listened patiently, you heard me all along. You never turned your face away when I was weak with doubt. You welcomed every trembling cry and gently drew me out. You taught my heart to seek your will, not just the things I need. To trust your ways are always good in every time and season. Not my will, but yours be done. In every prayer I bring, in your name I will ask, not for my will to pass, but for your glory to be seen in everything I seek. In your name I will trust, even when I must wait, for every answer you give is perfect in your way. Some doors you open in your time, some you gently close, but every path you lead me through is covered by your love. You see beyond what I can know, you hold what I can't see. So I will rest within your plan and trust your heart for me. Every prayer is held in you, every tear you keep. In your name I will ask, not for my will to pass, but for your glory to be seen in everything I seek. In your name I will trust,
you say. In your name I will ask, not for my will to pass, but for your glory to be seen in everything I seek. In your name I will trust, even when I must wait, for every answer you give is perfect in your way. Perfect in your way. When we give to the Lord's sanctuary, we are not enriching God. Everything already belongs to Him. Rather, we are expressing gratitude, trust, and a desire to participate in His work. The value of our offering is measured not only by its size, but by the love, faith, and willingness with which it is given. To God be the glory. Morning. Morning. Take two. Take two. Take two. Hello. 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 Yeah. Okay, salamat Sister Lily. At tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama, aming Diyos, sa pagkakataon pong ito, inihiling namin na patuloy kang mangusap sa aming lahat sa pamamagitan ng iyong mensahe na aming pong papakinggan sa umaga nito. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. So kung napansin niyo po, hindi tayo nagkaroon ng collection right away kasi nga po may dahil dun sa special announcement na yon. And medyo segue po ako ng konti doon sa Leviticus at ang akin pong ihahayag sa inyo ngayon ay pinamagatan ko pong Solomon's Wisdom on Financial Stewardship, or the subtitle is 10 Principles Built on the Right Foundation. Sa Tagalog, ang karunungan ni Solomon tungkol sa pamamahala ng pananalapi. Subtitle, 10 prinsipyo na may tamang pundasyon. Now, ako po ay naniniwala, mga kapatid, na kahit anong appeal, unang-una ako po bilang inyong senior pastor, at ng mga leaders ng church na ito, na tayo ay makibahagi at mag-contribute para po i-finance ang not only the improvement of our building but also to finance the whole operation. No? Kahit ano pong appeal ang gawin ko at kahit anong appeal ng mga leaders, kung hindi naman po kayo pagpapalain ng Diyos, kahit gustong-gusto ninyo, then wala ho kayong makakontribute. So dapat po pagpalain muna kayo ng Panginoon. Kailangan i-bless muna kayo ni Lord financially so that you can participate in giving. Doon po kailangan mangyari muna yon. Pero para po mangyari yon, kailangan ay naka-align kayo sa gusto ng Diyos. At para maka-align kayo sa gusto ng Diyos, kailangan alam nyo kung papaano. Kaya meron po akong tungkulin na ituro sa inyo kung ano yung mga prinsipyo para pagpalain kayo ng Diyos. Kaya kailangan ko pong maghatid ng mga mensahe na magtuturo na ano ba ang prinsipyo ng Diyos when it comes to money, when it comes to giving. Kaya medyo segue po ako ngayon. And next Sunday po is the first Sunday of the month, Evangelism Sunday po natin.
na I was thinking kung ang aking pong dadaling mensahe ay tungkol sa message of salvation or itutuloy ko po yung second part nitong preaching na ito. Kasi sa second part po nito ay tatalakayin ko ano po yung in-apply na principle ni Joseph nung siya ay nasa Egypt bilang pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng bansa. Ano yung principle na in-apply ni Joseph? And I'm sure na yung pong principle na yon ay wisdom from God. Nung ipinakita ng Diyos sa kanya na 7 taong pasasaganahin ng Egypt, ano ang dapat gawin sa panahon ng kasaganahan? At ipinakita rin ng Diyos kay Joseph na pagkatapos ng 7 kasaganahan ay magkakaroon ng 7 taong taggutom. Matindi at masidhing pagtaggutom ang darating. Itinuro rin ng Diyos kung ano ang gagawin sa panahon ng kanilang pagipitan, sa panahon ng taggutom. At yun po yung magiging part 2 nito. So kung wala pong darating na bagong mga bisita na hindi pa born again, I will be preaching on that. Pero kung meron pong darating kahit isa, I will be preaching on the message of salvation. So paano ko po malalaman yon? Hindi ko po malalaman. Unless nalalapitan niyo ako at sasabihin niyo sa akin, Pastor, sigurado po ako na ako may kasamang hindi born again. Now, kung wala pong lalapit, mag-a-assume ako na walang darating. Kaya po, maghahanda ako para doon sa part 2 nito. Okay? Ngayon, para makasiguro ako na mamaya may biglang mag-walk in. Hindi natin alam, no? Or biglang merong nag-confirm sa iyo Sunday morning na. Kaya, mangyayari po, 2 message ang ipiprepare ko. Pag may bisitang hindi pa born again, I will be preaching on salvation. Pag wala kahit isang dumating, I will be preaching on part 2 of this. So 2 messages po ang ipiprepare ko para sa susunod na Sunday. Okay? So, yan po ang ating covenant. Again, ulitin ko po. Gusto ng Diyos na pagpalain tayo. Hindi po ako naniniwala na hindi tayo gustong pagpalain ng Diyos. Dahil yan po yung sinabi sa Bible. It is not positive thinking. It is what it is said in the Bible. But the blessing of the Lord ay conditional po yan. Pagbabalain ka ng Diyos, pero meron kang role na dapat gampanan. Meron kang bahagi. At kung hindi mo gagawin yung bahagi mong yon, then hindi pagpapalain ng Diyos. Hindi niya gagawin yung bahagi niya. At makikita ho natin yan na even in the Bible, kinondisyon ng Diyos ang blessing niya na ang tao niya ay susunod sa Kanya. If you obey, I will bless. But if you disobey, I will curse. That's God's condition. So kaya may choice yung tao. Susunod ba siya o hindi? Pag sumunod, ibe-bless siya. Pag hindi sumunod, hindi siya ibe-bless. Ganun lang po kasimple ang mathematics ng Diyos. Kaya naman po, inisip ko na maaaring baka ina-assume ko lang na alam nyo na yung prinsipyo ng Diyos. Kaya para makasiguro po ako na alam ninyo, ituturo ko. Ituturo ko yung prinsipyo ng Diyos sa Biblia kung paano mo ia-align ang sarili mo sa Kanya para ikaw ay pagpalain. Ngayon, pag sinunod mo yung prinsipyo ng Diyos at pinagpala ka, then desisyon mo na ngayon kung ikaw ay tatalima o susunod doon sa pagkakaloob.
Nasa desisyon mo pa rin yan. Kung ibibigay mo yung bahagi para sa Diyos o hindi. Ako po hindi nahihiya na ito'y ipangaral sa inyo dahil yung perang magkukolektahan dyan ay hindi para sa akin. Hindi po sa bulsa ko pupunta yan. Yan po ay mapupunta at hindi ko po hinahawakan yung pera niya. Hindi ko nga hawak ang bank book niya. Kaya lahat po ng makukolekta dyan ay pupunta yan doon sa nakikita niyong ongoing na construction ngayon. Ongoing na renovation. Pupunta po yan sa pagbabayad ng kuryente, ng tubig, ng maintenance, ng operation ng church na ito. And of course, sa mga allowances ng mga workers. Pero hindi ho yan pupunta sa pagpapaganda ng aming bahay sa Sita. Hindi ho yan mapupunta sa pambili ko ng sapatos. Yan po ay mapupunta for this church. So my task now, kayo ay turuan. Maiksi lamang po dahil 10 batas lang ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Are you ready? Naintindihan niyo po ako bakit ko ititinuturo? Kasi alam kong gusto ni Lord na pagpalain kayo. Confirm yan, nasa salita ng Diyos yan. At para pagpalain kayo ng Diyos, alam ko rin na kailangan sumunod kayo sa prinsipyo niya. At nasa akin ngayon ang responsibilidad bilang inyong senior pastor na ituro kung ano yung prinsipyo. At kapag ito ay natutunan nyo na, nasa sa inyo ng mga kamay kung susunod kayo o hindi. Alright? Kaya lahat po tayo may obligasyon dito. Lahat tayo ay mag-work together para po i-bless tayo ng Panginoon. So maraming tao ang matagal nang nananalangin para sa provision. Pero minsan hindi malinaw sa atin kung paano gumagalaw ang karunungan ng Diyos sa aspeto ng pananalapi. Kapag tiningnan natin ang buhay ni Solomon, pinakamayaman at pinakamatalinong taong nabuhay sa kanyang kapanahunan. Hindi natin makikita ang isang tao na basta nag-intay lang ng himala. Hindi ho natin makikita yan kay Solomon. Na nag-intay lang siya ng biyaya, nag-intay lang siya ng himala. Makikita natin ang isang taong natutong mamuhay sa karunungan ng Diyos. Hindi ipinakita ni Solomon ang kayamanan bilang sikreto o mahiwagang pamamaraan. Ipinakita niya ito bilang bunga ng paggalang sa Diyos, tamang pag-uugali, disiplina, at pamumuhay ayon sa kanyang mga prinsipyo. So, unang prinsipyo, ayaw. Yan. So, 10 principles built on the right foundation. Principle number 1, ang batas ng pinagmumulan or law of the source. Sabi po sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 and 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Now, hindi po ibig sabihin yan, kailangan maging mayaman ka muna bago parangalan sa Diyos, ang Diyos. So, ibig sabihin po niyan, the moment the Lord blesses you, give Him honor. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, huwag mo siyang bibigyan ng tira-tirahan. Huwag mo siyang bibigyan kung sobra lang. Mula sa pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So mangyayari lamang po yung verse 10 pag ginawa mo yung verse 9.
Huwag kang umasa na mangyayari ang verse 10 nang hindi mo ginagawa ang verse 9. Psalm 24 verse 1. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Don't ever forget that. Na ang lahat ng meron tayo ay sa Kanya nagmula. Siya ang nagmamay-ari. Kaya po, ang buong Pilipinas, alam niyo ba kung kanino nakapangalan ang titulo ng buong Pilipinas? Alam niyo po kung kanino nakapangalan? Sabi po ng ang sabi po ng Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, even those who dwell therein. So the earth is the Lord's. So kaya po, ang buong lupain ng Pilipinas ay nasa pangalan ng Diyos. Sa Kanya, ang titulo ng buong Pilipinas ay nasa pangalan ng Diyos. Pag-aari niya ito, hindi ito pag-aari ni Satanas. Kanya ang lahat ng lupain dito. Lahat ng kayamanan, lahat ng halaman at puno sa kagubatan, lahat ng mga laman dagat, lahat po ng mga minerals na nasa lupa, lahat ng yan pag-aari ng Diyos. Tayo po ay mga stewards of God. Mga katiwala ng Kanyang pag-aari. Kaya inaasahan ng Diyos na pangangasiwaan natin ang Kanyang pag-aari. And when we do that, the Lord will bless us. At paano po natin ito gagawin? Ang sabi diyan, parangalan mo si Yahweh. Parangalan mo yung source, yung pinagmumulan ng anuman ang tinatangkilik mo, ang bahay na iyong tinitirahan, ang pagkain kinakain mo sa araw-araw, ang tubig na iniinom mo, ang hangin na nilalanghap mo, ang sasakyan na ginagamit mo, ang damit na isinusuot mo, ang buhay mo, ay sa Kanya nagmula. Ang batas ng kasipagan, the law of diligence. So ano po yung unang batas? Balikan natin. Law of the source. Huwag mo natin kalilimutan yan. Lord, ano man ang dumating sa palad ko, galing sa iyo. Siya ang nagbigay ng buhay, karunungan, kalakasan, kakayahan para makapag-produce tayo ng ating kikitain. Pangalawang batas, Kawikaan 3, Kawikaan 10 verse 4 or Proverbs chapter 10 verse 4. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdaraho. Ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masino. Pero kahit anong sipag mo sa pagtatrabaho, pag hindi mo naman siya pinarangalan, then hindi rin po mag-uugnay yung dalawa. Kaya kasama sa pagpaparangal sa Diyos, kasipagan. Kasama sa kasipagan, pagpaparangal sa Diyos. Talalanin niyo po, itong lahat ng prinsipyong ito, galing yan sa prinsipyo ni Solomon na binigyan ng Diyos ng wisdom. Kaya, makikita natin, yung wisdom na yan ni Solomon galing sa Diyos. At dahil galing sa Diyos yan, magwo-work yan. Kaya nakita niyo po si Solomon, pinakamayamang tao sa balat ng lupa. At pinakamarunong pa nung panahon niya. Kawikaan 22. Sabi po dyan, alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila'y maglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin.
Kaya if you are diligent in your work, pinaghusay mo, sinipagan mo, ipopromote ka ng Diyos. Ang Diyos ang magpopromote sa iyo. Siyempre, pag na-promote ka, kung ikaw ay nasa isang kumpanya, taas ang sweldo mo. Di ba? Tama ba ako doon? Eh kung tatamad-tamad ka, oras ng trabaho, natutulog ka. Oras ng trabaho, hindi ka mahagila, pabanjing-banjing ka. Napapansin ng mga kasamahan mo yun, napapansin ng boss mo yun. Kaya pagdating na may ipopromote, ikaw ang hindi isasama. Tapos, magkagalit ka, magtatampo ka. Di ba? Nauna pa ako dito. Siya yung pinromote, hindi ako. Suriin mo muna ang sarili mo. Baka hindi mo ina-apply yung prinsipyo ni Solomon. Masipag at mahusay dahil ang kasipagan ay may kasamang kahusayan. May kasamang katapatan. May kasamang pagiging maaasahan at patuloy na pag-unlad. Principle number 3, the law of counsel. Proverbs 15 verse 22. Without counsel, plans fail. But with many advisors, they succeed. Tanggapin po natin ang katotohanan, hindi lahat ng bagay alam natin. Kahit anong galing natin. Kailangan natin ang mga taong mas may karanasan sa atin. Kailangan natin ang mga taong mas eksperto kaysa sa atin. Kaya po si Solomon, nag-hire siya ng mga tagapayo niya. Ang malungkot lang po na ginawa ni Solomon at doon siya bumagsak. Dahil yung mga counsel, yung mga tagapayo ng tatay niyang si David na medyo may edad na, matatanda na, tinanggal niya. Pinalitan niya ng mga bata. Sabi niya, itong matatanda na ito, uugod-ugod na to. Ulyanin na to. Hindi, akin lang ho yan, ha? Hindi sinabi ni Solomon. Pero, ang ginawa niya po, tinanggal niya, yun ang isang pinakamalaking pagkakamali ni Solomon. Sa kabila ng kanyang karunungan, no, nakita niyang wala nang masyadong silbi ang matatanda. Kaya tinanggal niya na. Salamat sa Diyos dahil dito po sa simbahan na ito, ang matatanda, pinagpagawa pa ng elevator. Ino-honor ang matatanda sa simbahan na ito. Kailangan nun natin ng tagapayo. Hindi lahat ng oras tama tayo. Hindi lahat ng oras nakikita natin kung anong tamang dapat gawin. Kaya makikinig ho tayo. Maging open tayo sa payo ng iba. Humingi tayo ng tulong kung kinakailangan. Huwag nating solohin ang lahat. Pag ginawa mo yan, it doesn't only show humility, but it will bring you wisdom. At ikaw ang makikinabang yan. Pang-apat, ang batas ng langgam. The law of preparation. Ano po yung unang law? Source. Pangalawa? Diligence. Pangatlo? Counsel. Pang-apat? The law of preparation. Proverbs chapter 6 verse 6. Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo. So ang ina-address na lang dito, yung mga tamad. Kaya pag tamad ka, sabi ni Solomon, pumunta ka sa langgaman at panoorin mo ang mga langgam. Sabi niya rito, pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamula. Sipin mo, ang isang tamad ang tagapagturo, langgam. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagamamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Wisdom of Solomon.
No? Napaka-makapangyarihan, napaka-talino ng tao, pero he is learning from the ants. At makikita natin yan sa principle ni Joseph. Pag pinuntahan na ho natin yan. So, ibig sabihin, across the Bible, makikita natin kung ano ang prinsipyong pinaiiral ng Diyos para ang isang tao ay hindi magdako. Dahil gusto ng Diyos, ikaw ay blessed financially. Pero, you have to align yourself with Him. Otherwise, you cannot receive His blessing. And if you don't receive God's blessing, you cannot contribute. So, naiintindihan niyo po kung bakit ko ito ipinaparating sa inyo or ipinapangaral? Because I want you to be blessed. Panglima, ang batas ng integridad or the law of integrity. Proverbs 11:1. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya. Ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Matalinghaga, pero ano pong ibig sabihin? Ayaw ng Diyos ng nandaraya. Nandaraya ka sa trabaho, nandaraya ka sa kanegosyo mo, nandaraya ka sa eskwelahan, sa opisina. Kaya ang sabi diyan, kasuklam-suklam kay Yahweh. Tapos aasa kang ibe-bless ka ni Lord. Gusto mong ma-promote, pero nandaraya ka sa trabaho. Nagsisinungaling ka. Nag-uuwi ka ng gamit sa trabaho para makamenos sa bond paper ng anak mo. Gusto mong i-bless ka na ikaw ay mandurugas? It will not happen. Kung may dumating man dahil sa iyong pandaraya, hindi yan magiging pagpapala, magsisilbi ang sumpa. These are wisdom of Solomon. Proverbs 20 verse 7. The righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. Kita niyo po? Kapag ikaw ay taong may integridad, hindi ka man darambong, hindi ka man daraya, hindi ka man durugas, hindi ka magnanakaw, hindi ka tumatanggap ng kickback, wala kang maleta. Ang sabi po ng Bible sa atin, his children after him will be blessed. Gusto mo bang pagpalain ng mga anak mo? Of course! Kasi di ba pagka ang anak natin ay blessed, less ng sakit ng ulo yan. Pero pag hindi mo sila blessed, maya't maya nasa pintuan mo yan. Di ba? Pero, paano po sila ibe-bless? Saan nagsimula? Sa magulang na tapat. Kaya kung ayaw mong anak na sakit ng ulo, then sa'yo magsimula. Huwag kang mandaya. Huwag kang mangdugas. Maging tao ka na may integridad kahit mahirap. Amen? Kalahati na ho tayo. 5 na lang. Tatapusin ko yan in 3 minutes. Pang-anim, ang batas ng bukas na kamay. The law of generosity. Proverbs 11:24. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Kanina po yung devotion ko, ang title ay, ano po yung title ko? Bakit ako ay nananatiling mahirap pero siya yumayaman? Ito po, ang sabi, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.
Very basic, easy to understand, very practical. Pero pag sinunod, may kaakibat na pagpapala sa Diyos. Kanina po yung announcement ni Sister Lily, no? Hindi po tayo nagtatakda ng halaga dahil kahit ang Diyos, di ba? Sang-ayon sa iyong kakayahan. Kapag ikaw ay may hanap buhay, hindi ako naniniwalang wala kang maibibigay. Kapag ikaw ay estudyante at may baon ka, hindi ako naniniwalang wala kang maibibigay. Tama ba ako doon, mga kapatid? Pag ikaw ay may negosyo, hindi ako naniniwalang wala kang maibibigay. Pero ikaw ang magpapasya niyan. It is between you and God. Wala akong mag-check niyan kung kanino galing. Wala ho, kahit hindi nyo lagyan ng pangalan niyan, lagay nyo lang kung magkano. Wala akong mag-check niyan. Hindi ako magte-text sa inyo, sister, kulang yung binigay mo. It's between you and God. Ang katungkulan ko lang, ituro ang prinsipyo. Kung susunod kayo, nasa sa inyo. Kung hindi kayo susunod, nasa sa inyo. Pero alam nyo na kung ano ang magiging consequence pag sumunod, ano ang magiging consequence pag hindi sumunod. It's up to you. You decide, it's between you and God. Okay? Pang-pito, ang batas ng pangmatagalang pananaw or the law of the long game. Verse 11 ng Proverbs 13, puro kay Solomon ito. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling mawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. In other words, mga kapatid, wag ho tayong maniwala sa biglang yaman. Pastor, pag ako tumama sa loto, sagot ko na lahat ang renovation sa building. Hindi ho ini-endorse ng Biblia ang sugal. Ang Diyos po ay nagpapala sa dahan-dahang proseso. Little by little. Kaya nga po, ini-encourage po kayo. Lord, alam mo ang puso ko. Gusto kong magkaloob. Pero 10 piso lang ang kaya ko. Dahil ang baon ko, 20. May nagbabaon ko pa ng 20 pesos kaya. Pero Lord, ito lang kaya ko. Then you start with that small. And be consistent and be faithful. At tingnan mo kung paano kikilos ang Diyos sa iyo. Simulan mo. Dahan-dahan. Tingnan mo kung paano kikilos ang Diyos sa iyo. Okay? Pero kung di mo sisimulan, wala. Anong itutuloy ng Diyos sa iyo? Pag hindi mo sinimulan. Kailangan kakitaan ka muna ng Diyos na you are willing. Ulitin ko po, katulad ng sinabi ko last Sunday, hindi nakatingin ng Diyos sa amount. Natatandaan niyo po yung babaeng 2 denaryo lang ang ibinigay, yung lahat ng kabuhayan niya ibinigay. Pero may mga kasama siya na nagbibigay ng mga, kumbaga po, ay daan-daan o milyon-milyon. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus, habang tinitingnan niya lahat ng nagbibigay, ang merong pinakamalaking ibinigay ay yung babaeng 2 barya lang ang ibinigay. Bakit to? Sapagkat yung mga kasabay ng babae, nagbigay mula sa kanilang sobra lang. Yung babae, ibinigay ang lahat ng meron siya. So, ang ibig sabihin po, hindi nakatingin ng Diyos. Hindi naman po sinasabing lahat ng meron kayo, ibigay nyo na. Ibenta nyo bahay nyo, sasakyan, lupa nyo, tapos ibigay nyo ito. No. Don't get me wrong. The principle is yung willingness ng heart mo sa kung magkano, kaya hindi sa halaga. Kanina po may binanggit no sa Philippians chapter 4 verse 13.
For my God will supply all my needs. Napansin niyo po yun? Na ang sinabi, my God will supply all my needs according to His riches in glory. Hindi po sinabi doon, God will give me, the Lord will supply all my needs out of His riches. Hindi po, ang sinabi, according to His riches, not out. Kasi pag sinabing according to, or out of His richness, bumawas lang siya ng konti doon sa kung ano ang meron siya at ibinigay. Hindi po ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Sabi po, the Lord will supply all my needs according to His riches, not out of His riches. So ang Diyos po, nung nagbigay sa atin, hindi bumawas lang sa kung meron siya. Kundi nagbigay po siya doon sa lahat ng meron siya. Hindi bahagi lang. Kaya po tayo ay tinaguriang na we inherit, tagapagmana tayo ng Diyos. Di ba pag tagapagmana ka, lahat ng meron na ibinigay na mana ng magulang mo sa iyo. And that is how God provided us. He sets an example. So, mga kapatid, pampito pa rin po, law of the long game. Ang Biblia ay nagtuturo ng proseso unti-unti, pero tuloy-tuloy at may disiplina. Pangwalo, ang batas ng pag-iwas, the law of avoidance. Proverbs 23 verse 3, kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya't siya'y napapahamak. So ano po ang sinasabi sa atin ito, mga kapatid? Dito sa Kawikaan, chapter 22, verse 3. Nakikita ng matalino ang panganib at umiiwas. So ibig sabihin, hindi lahat ng oportunidad ay dapat pasukin. Hindi lahat ng alok ay pagpapala. May mga desisyon na mas mabuting hindi ginawa kaysa ayusin pagkatapos. Kasama sa karunungan ang pag-iwas sa hindi kinakailangan ang anib. Ilan na po sa inyo ang nabiktima na sumali sa negosyo? Hinimo kayo, kikita ka dito ng malaki, 20%. Mag-invest ka. Ilan na po sa inyo? May nabiktima na ba sa inyo? At marami yung ganyan, siyempre, tapos hindi pa natin masyadong kakilala ang tao. Sasali tayo dahil magti-triple. Sabak tayo ng sabak, mag-i-invest. Naku, in 1 month, 3 doble yung aking in-invest na 100,000. So, law of avoidance. Matalino si Solomon. Pangsyam, ang batas ng tamang panahon, the law of right timing. Timing is very important. Ang mabuting pagbabala ay pinapakinabangan. Ngunit ang dalos-dalos na paggaway, walang kahihinat na, mga kapatid. No? At sinabi rin po sa mga ngaral, chapter 3, verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. So, mayroon pong panahon ng paghahasik, may panahon ng pag-iintay, may panahon ng pag-aani. Wag na wag po kayong magmamadali. Gusto mo madaling yumaman, madaling ma-promote, madaling umunlad, madaling matapos yung bahay. Di ba? Kaya sasabak tayo sa lahat ng utang para lang matapos yung bahay natin kahit wala tayong budget. And then pagkatapos, baon-baon tayo sa utang. Dahil baon na tayo sa utang, nag-announce pa si pastor ng contribution, galit ka kay pastor.
Diba? So tamang timing po. Let's wait upon the Lord. Just continue praying and wait on Him. Huwag niyong aapurahin. May tamang panahon ang Diyos para sa lahat. Panghuli na po na to. And in 30 seconds, tapos na ako. Ang batas ng pundasyon. The law of foundation. Proverbs chapter 3 verse 5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananaman sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, pangwakas po mga kapatid, ang tunay na kayamanan ayon sa Biblia ay hindi lamang kung gaano karami ang hawak mo, kundi kung paano mo pinamamahalaan ang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Kapag ang Diyos ang pinagmumulan, ang karunungan, ang gabay, at ang katapatan at paraan ng pamumuhay, ay ang bunga ay hindi lang probisyon, kundi kapayapaan at pagpapala na may tamang pundasyon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tinatawagan ko po yung mga magko-collect ng ating tithes and love offering. Tandaan nyo po, pag dito nyo inilagay sa yellow, ito po ay para sa building project. Pag doon po sa white, ito ang inyong tithes and offering. Now, maaring hindi ho kayo ready na maglagay dito, pero ilagay nyo na lang yung daliri nyo. At sabihin nyo, Lord, wala akong dala ngayon. Sa susunod, ito ang ipinapangako ko, ito ang pinipledge ko. Tapos, isara nyo yung envelope, ilagay nyo na lang po sa basket. Okay? Naintindihan po ako? Okay, so habang umaawit po ang ating praise and worship, the ushers will collect, at yung pong magbibigay ng pledge nandito po sa harapan, at ilalagay niyo po dito sa basket na sa box na ito, pagka-pledge. Ulitin ko po, pag yellow, sa pledge sa building, pag white, tithes and offering. Sige po. Tayong lahat at sama-sama po nating ipanalangin sa Diyos ang mga collection na ito. Tayo po ay manalangin.
Aming Amang Diyos, nakita mo ang bawat kamay na nagbigay ng kanilang handog para sa iyo. Nakita mo ang bawat puso, ang bawat isipan na inabasa mo. At alam mo rin, Panginoon, kung ano ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa mga anak. Anong araw-araw nilang gastusin, nakikita mong lahat ito, Panginoon. At alam namin na Ikaw ay Diyos, na aming Ama, na nagmamahal sa iyong mga anak. Nais mo kaming pagpalain, pero nais mo rin na kami ay sumunod sa iyong kalooban. Kaya sa mga oras na ito, O Diyos, aking pundalangin sa iyo, na pagpalain mo ang bawat kamay na kusang loob na naghandog sa iyo ng kanilang mga kaloob sa abot ng kanilang makakaya. Ikaw ang maglagay sa kanilang mga kamay na mga pagpapala, O Diyos, na kanilang nais ihandog sa iyo. Pagpalain mo rin ang mga taong nangangasiwa ng mga pananalaping ito. Bigyan mo sila ng karunungan upang ito ay hindi magastos sa hindi kinakailangan. Bigyan mo ng katapatan ng puso ang bawat humahawak ng pananalaping ito. At maging honest kaming lahat, O Diyos, sa pinagkatiwala mong kayamanan sa amin. Salamat, Panginoon, dahil the provision is already prepared for us. And it's coming. And it's on its way to each and every one of us, Lord. And we declare right now that the Lord is our shepherd and we will not want. We will lack nothing. He will lead us and He will guide us into greener pasture and will lead us to still waters. And He will restore our soul. And Lord, You will lead us into righteousness for Your name's sake. When we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil, for You are with us. Your rod and Your staff, they comfort us. You prepare a table before us in the presence of our enemies. You will anoint our head with oil, and our cup will overflow. And surely, without any doubt, Lord, that goodness and mercy will follow us, and we will dwell in the house of the Lord forever. And You have said in Your word that he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is our refuge and our fortress, our God in whom we put our trust. Again, Father, thank You so very much. You are faithful to this church. You own this property. This property is titled in Your name. This building is yours as a place of worship, as a place of prayer. And let this building and this property be a testimony of Your goodness and Your faithfulness to Your children. And let this property and let this building, Lord, be used to honor Your name, to glorify Your name, to reach out to our community and to serve Your people. Again, Father, we thank You so very much. We really appreciate, Lord, Your goodness and Your faithfulness to us. This we all pray in the name of Yeshua. And everybody say, Amen and amen. God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. You are dismissed. God bless you all.